Hi! Welcome sa YouTube channel ko. Tara, samahan niyo ako! Saning Dako TV. Ang pamagat ng ating content ngayon ay huwag nang tanggapin ang ex pag bumalik. Bakit? Ay bago ko pagpatuloy, subscribe niyo ako, follow, patuloy niyo akong i-like. Maraming salamat sa inyo. Bakit hindi na natin pwede tanggapin ang ating ex o yung asawa natin na nag-cheating, nagloko, nangabit at naghanap ng ibang kaligayahan? Alam niyo kung bakit? Bakit? Pag tinanggap pa ninyo yan, lalong lalaki ang ulo niyan. Na ibig sabihin, isipin niya na kahit anong mangyari, dyan ka pa rin at nakahandang tanggapin siya kahit anong oras siyang bumalik. Pangalawa, kung tanggapin mo man yan, hindi pa rin kayo magiging lubusan na maligaya. Kasi alam mo kung bakit? Yung hinala mo sa kanyang kilos, nandyan pa rin yan, hindi mawala yan. Araw-araw kang maghinala sa kanya. Sa lahat ng kilos niya, maghinala ka kasi naghinala ka na doon at ginawa na niya. Pangatlo, hindi maging masaya ang pagsasama ninyo kasi toxic na. Talagang mag-aaway at mag-aaway na kayo. Pang-apat, hindi mo na pwede pagkatiwalaan ang isang taong nag-cheating. Ang taong nag-cheating, kahit anong gagawin mo, mag-cheating at mag-cheating pa rin yan. Kasi yan ang kanyang gawain. Pang-apat, hindi na magbabago yan. Kahit anong pang gagawin mo yan, maging magulo pa rin ang pagsasama ninyo yan. Kasi ang paghinala mo araw-araw nandyan. At hindi na magiging maayos ang pagsasama ninyo. Kasi nasira na, nabasag na ang inyong pagsasama. Tulad ng baso, pag binato mo, nabasag na, hindi mo na pwedeng mabalik. Ganon din ang isang relasyon. Basag na, hindi mo na pwedeng maibalik. Hindi mo na pwedeng ayusin ang isang basag na. Panglima, hindi ka maging maligaya kahit kailan. Kasi alam nyo kung bakit? Magluluko at magngangabit at mag-cheating pa rin yan. Kasi alam mo kung bakit? Ang taong ahas, kahit ano mangyayari, magpalit man yan ng balat, ahas pa rin yan. Traidorin ka pa rin yan. At pang-anim, hindi ka sigurado na mananatili sa'yo yan. Dahil pagdating ng ilang buwan yan, iwanan at iwanan ka pa rin. Kasi, hindi na makontento yan sa'yo nung una, di ba? Iniwanan ka dahil toxic ka na. Ayaw niya na sa'yo, bumaba na ang pagmamahal niya sa'yo, o nawala na ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi na yan maibalik kahit anong gagawin pa niya. Kung bumalik man yan sa'yo dahil may pakinabang sa'yo. Unang-una, baka iniwan na siya ng kabit niya. O, babalik sa'yo dahil alam niya, mahal mo pa rin siya. Magiging proud na proud pa yan sa sarili niya kasi tinanggap mo na. Basta tandaan ninyo ang mga relasyon ng mga ex na yan, hindi nyo na dapat tanggapin yan. At saka yung mga relasyon na itinapon nyo na yan o iniwanan na kayo, hindi nyo na pwedeng balikan yan kasi matabang na yan, wala nang lasa yan. Baga sa tornilyo, kahit ano mong higpit yan, basta na loose thread na yan, kahit higpitan mo pa yan, maglulustred at maglulustred pa rin yan. Kailangan palitan mo talaga ng bago yan. Ano ba yung sinasabing palitan ng bago? Huwag mo nang tanggapin yan. Ang gagawin mo, mag-move on ka. Huwag kang tumanggap ng isang manliligaw kung hindi ka pa makamove on. Kasi kawawa naman yung tinanggap mong lalaki. Kasi yung galit mo doon sa una ay i-apply mo pa rin yan dito sa bago mong nagliligaw sa'yo. Isipin mo pa rin na mag-cheating sa'yo, magluloko sa'yo, mga ngabit, at lahat na lang na hinala ay nasa utak mo. Kaya kawawa ang bagong taong naniligaw sa'yo kung tanggapin mo siya na hindi ka pa nag-move on. Kasi halimbawa, nagloko pa rin yan ulit sa'yo yung tinanggap mo ngayon, edi dubli-dubli ng sakit na naramdaman mo.
matindi. Matindi ang sakit na naramdaman mo pag sa oras na nagmahal ka na hindi ka pa makabove on, tapos niloko ka ulit nitong huli mo. Iwan ko sa'yo kung makabangon ka pa. Tindi. Maliban lang kung sanay ka na. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo. Ano ba ang dapat gawin para makamove on? At kalimutan mo na talaga yung ex mo na yan. Pag ex na yan. Pag pass na yan. Hindi na pwede yan balikan. Baga sa yung yung basura na tinapon mo, hindi mo na pwede balikan yan dahil hindi na mapakinabangan yan. O ano ang dapat gawin? Maglibang-libang ka, magbisi ka sa trabaho mo, mag-move on ka, at higit sa lahat, tumanggap ka ng ibang manliligaw. O i-open mo, buksan mo ang puso mo sa ibang manliligaw. Huwag kang sabihin na ang lalaki para pareho, hindi. Mayroong lalaking matino talaga, makakatagpo at makakatagpo ka talaga. Kaya wag mo ikumpara yung ugali ng ex mo na nagluloko, nangagabit, nagchi-cheating sa iyo doon sa bago na matino naman na nanligaw sa iyo. Ibaguhin mo, ibahin mo ang pag-iisip mo, yung pananaw mo sa mga lalaki. Kasi mayroon talagang matinong lalaki kahit anong gagawin mo. Kaya ang gagawin mo, mag-move on ka, maglibang-libang ka, mag-busy ka sa trabaho mo, at magpasyal ka kasama ng kaibigan mo, pasiyahin mo kung saan yung masaya, doon ka para at maghanap ka ng kausap mo para makalimutan mo. Sandali lang yan, pinakamatagal na yan talagang 3 buwan. Sorry. Pag makamove on ka na, doon ka na tumanggap ng mangliligaw, yun, okay na yan. Talagang matatanggap mo na yan at hindi ka na maghinala yan dyan at baga sa sugat mo. Yung sugat kasi sa loob yan sa puso yan damdamin yan, hindi naman yan sugat na sa labas lang, kundi sugat sa loob ng puso, in despair na bigo ka sa pag-ibig. Kaya yan lang masasabi ko sa iyo, kailangan magtumanggap ka ng ibang manliligaw. Huwag mong hayaan na maglugmok ka tapos siya masaya doon sa kabit niya. Huwag. Magtanggap ka ng panliligaw mo at mag-ayos ka sa sarili mo, tumanggap ka ng panliligaw. Kung chiniting ka niya, i-cheating mo rin siya. Kung ano ang ginawa niya, gagawin mo rin. Huwag ka maglugmok, huwag ka magpaapi, huwag ka magpaapak sa isang taong maluwang ang tornilyo. Ulitin ko ulit sa iyo. Basta basura, i-plastic mo na yan o itapon mo na yan doon sa kabit niya. Yung kabit niya ang bahala na doon mag-ipon-ipon ng basura at saka ilagay niya sa sarili niya. Ito lang masabi ko sa inyo. Huwag kayo maglugmok sa isang kwarto. Bumangon kayo at pagpasiglahin nyo ang buhay nyo. Kumain kayo ng maayos, magpataba ka, magpasiksik ka. Ito lang masasabi ko sa iyo. Huwag kang maglugmok dahil tatawanan ka ng ex mo kung patuloy ka maglulugmok. Ito lang masasabi ko sa iyo. Ingat, I love you at sana maunawaan mo ako. Bye-bye. Thank you.